Iko-continue natin yung paggawa sa trapal pad na naka-bottom drain setup. Natapos na natin gawin yung 4 chambers na mechanical filter gamit yung drum ng chlorine. Ngayon naman gagawin natin yung biological chamber at lalagyan natin ng mga filter media para gumana na yung system. Kung di nyo pa nakita yung paggawa natin sa frame ng pan at pag-install ng bottom drain sa trapal, balikan nyo yung mga past uploads natin. Ito yung na-setup natin na 4 chambers mechanical filter. At para makompleto yung setup, gagawin naman natin yung biological chamber. Iko-connect natin to sa mechanical at yung gagamitin natin ay drum ng margarine. Pero kung may magamit kayo na mas matitibay na drum, mas mabuti. Kagaya na lang nung mga blue drums. Mas matibay at mas malaki. Ngayon lalagyan na natin ng butas itong drum at 3 inches yung butas na ginawa natin kasi 3 inches yung pipe na ginamit natin. Mano-mano lang yung paggawa natin kasi wala pa tayong mga machine. Pagkatapos nag-cut na tayo ng mga PVC pipe at sinukat na natin to. Before natin idikit, dapat sakto lahat ng sukat kasi pag naidikit na natin to, mahirap na itong tanggalin at para di masayang yung mga materyales. Kung gagawa kayo ng ganitong setup, make sure na gagamit kayo ng 3 inches or 4 inches pipe para sigurado hindi mag-overflow yung tubig. Ngayon, ididikit na natin yung mga pipe gamit itong Sherman PVC Solvent Cement. Make sure na malagyan lahat ng fittings, elbow at pipe para walang maging problema at walang mag-leak na tubig. Napaka-hassle pag paulit-ulit. At eto na yung resulta pagkatapos natin maidikit yung mga pipings. Susunod naman natin na lalagyan ng pandikit ay yung loob ng drum at itong labas na connection sa elbow para maging matibay siya. At yung gagamitin natin dito ay yung epoxy. Tumitigas kasi ito kaya ito yung dapat gamitin sa mga area na ganito. Hihintayin na lang natin to na matuyo para makapag-proceed na tayo. Kinabukasan nga ay natuyo na yung mga pandikit kaya pwede na natin tong gamitin. Pero make sure na hugasan muna natin to para matanggal yung mga chemical at amoy ng pandikit. At eto natapos na natin hugasan yung mga filter chambers at nakapag-stock na rin tayo dito ng tubig para talaga matanggal yung mga amoy ng mga pandikit para maging safe gamitin itong mga filter chambers. At ngayon magsa-stock na tayo dito ng tubig para makapaglagay na tayo ng mga filter media. Ito yung ating biological filter chamber at ito naman yung 4 chambers ng mechanical filter. Ito yung mga biological media na ilalagay natin. Meron tayo ditong pumice at saka lava rock. Maganda itong housing ng mga beneficial bacteria. At ilalagay natin to sa net para pag naglinis tayo, madali na natin to makukuha. At syempre, before natin to gamitin, hugasan muna natin to para matanggal yung mga dumi, yung mga bubuhangin na nandito kasama sa plastic. At ayan, napakadali lang tanggalin pag nakalagay sa net. At eto, tapos na natin hugasan. Ito yung pumice at saka lava rock. Ngayon, pwede na natin to ilagay sa biological filter chambers natin. Pero konti pa lang to, kaya kailangan pa natin bumili at bibili din tayo ng mga talaba shells. Shell. Ready to use na po yan. Yan, lava rock. Extra na hose para doon sa aeration ng pan natin. Siguro kasya ito doon. At eto natapos na natin hugasan lahat na ilagay na din natin sa net kaya pwede na natin itong ilagay doon sa biological chamber. Mas madaming biomedia, mas maganda, mas maraming housing yung mga beneficial bacteria. Aquaspeed A6000 yung ginamit natin dito. At medyo malakas tong pump na to kaya kinailangan natin dagdagan yung output ng tubig sa first chamber. Di kinaya ng drum natin kasi maliit lang tong drum na to. At ngayon naging okay na yung flow ng tubig kaya pagpatuloy na natin yung paglagay ng mga filter media. Sa mechanical media, mas mabuti gumamit ng filter brush dahil mabilis lang itong linisin. Pero kung wala ka pang budget pabili ng filter brush, pwede ka naman gumamit ng net. Same lang sila na mabisang pansala ng dumi. Yun nga lang, mas matagal linisin yung net compare sa filter brush. Ito naman yung mga dagdag na biomedia binili natin. Napakahalaga ng filtration system sa pag-aalaga ng mga koi. Kita nyo sa pan na to gaano ka-green yung tubig. Isang araw lang kinabukasan ng paglagay natin ng filtration system, ganito naka-clear yung tubig. Kaya make sure pag gagawa ka ng pan, gawin mong tama yung filtration system nito. Dahil ito yung magiging heart ng iyong koi pan system. Dahil dito nakasalala yung quality ng tubig sa iyong pan. Pag maganda yung quality ng iyong tubig, healthy yung mga alaga mong isda. So hanggang dito na lang po muna, hanggang sa susunod na video ulit. Happy fish keeping!